rain or shine, tuloy ang ating ang libangan. Ito. Sa mga hindi pa po nakakapanood ng review ng Suzuki Avensis 125, ito. Makakatulong po sa inyo to, dagdag sa inyong pagpipilian. Ipapasok lang po natin. Ito, salamat kay Gerain. Tinutulungan tayo kasi uulan na po baka abutin tayo. Doon na tayo sa loob magbablog. Saka ongoing pa po yung rito magpapaganda ng kanilang pwesto. Kaya ito mo, nahihirapan si sir. Doon tayo sa loob para hindi tayo makaabala rin. 3, 2, 1, go. Okay, sunod na tayo. Mga ka-riders, nagsosolo na po itong kulay black Kaya swerte tayo, butit inabutan pa natin. Okay, dito tayo sa loob. Ayan, marami siyang kasama. Nga pala mga ka-riders, ang laki ho ng similarity pagdating sa likuran, lalo na dito sa taillight. Itong Avensis dito sa katatapos lang natin ni-review na Ntorq 125. Okay sir, salamat at naabala pa. Okay mga ka-riders, bali last year nakapag-vlog na po tayo nitong Suzuki Avensis. Kaya lang na-copyright po tayo sa music na-mute. Kaya lahat po ng audio, pati yung ating explanation dito sa Avensis o yung review ay nag-mute po. Kaya silent movie ang nangyari. Kaya ito uulitin po natin para naman po dun sa mga interesado na makakuha nitong Suzuki Avensis 125. Okay, bali available po sa tatlong kulay itong Avensis. Meron po siyang metallic matte black. Itong ating nire-review ngayon. And then, meron din po siyang pearl blaze orange at saka yung last po ay pearl mirage white. Okay, pasensya na ha. Medyo madilim po dito kasi yan talaga umuulan na po. At sumilong lang tayo Pero malinaw pa naman siya. Ayan. Malakas po maka-attract itong scooter na to kasi ang dating po niya ay para na rin po siyang Bergman. Malaki po ang kanyang dimension. Ayan. Ang lapad po hanggang dito sa kanyang likod. Kita nyo naman po malapad. Isa lang po talaga maipipintas natin dito sa Avensis. Kagaya ng kanyang kapatid na si Bergman, maliit ang size po ng mag wheels dito sa likuran. Nasa 10 inches lang po ang kanyang diameter. Pero malapad naman po yung kanyang gulong. Pero sa tingin ko po pwede pampalitan ito ng size 110mm by 90. Sana magkaroon sila ng size 12 na diameter nitong mags para balanse na rin po dun sa kanyang front tire. Kagaya ng ginawa po sa Bergman X. Yun lang talaga itong pinaka tire hugger niya, tatanggalin na talaga to para palitan ng malaking mags o ng wheels. So ito, nakakapagtanong tayo ng mekaniko ng Suzuki, pwede po itong palitan ng size 12 in case na tayo po ay nakakuha na ng gantong Avensis. At sigurado ako matatagalan pa po bago lumabas yung kanilang kung i-improve pa po nila ang gulong. So ito nga po, pwede na tayo magpalit ng size 12. Sana hanggang size 13 po. Kasi talagang ang casing po nitong scooter na to, parang maxi scoot na rin ang kanyang category. Ayan. Although 125 lang siya, parang ang dating po niya mataas na displacement na rin. Okay, dito sa kanyang headlight is 40 LED na po siya. And then yung kabila po sa ating tail light, bali split type LED ang kanyang tail light. Ito. Magkabukod po siya. Yung kanyang turning signal, although naman siya, kahit nakabukod siya, flexible naman. Hindi siya basta-basta mababali. Then bulb po ang ginamit dito sa magkabila. Okay, balik tayo, nalimutan natin. Ito, yung kanyang turning signal ay bulb din po. Mas maganda po yung nasa taas ang turning signal para kitang-kita. Okay, sa kanya naman pong front fender, almost the same ng fender po ng Bergman. Ayan, malapad din po at malaki.
So kung nagbabalak pa kayo magpalit ng gulong, ayan, tama-tama, ang laki pa po ng clearance niya. Alam nyo, sa ganito klaseng scooter po, napakaganda po pag talagang mataba ang gulong. Okay, naka-telescopic fork po ang kanyang front suspension, and then single disc sa kanyang front brake. And then glossy black po yung kulay ng kanyang mag wheels. And then yung size po ng kanyang gulong ay 90 by 90 by 12 dito sa harap. And then MRF brand na tubeless na po. Kala ko made in China na gulong po ito, pero hindi po, made in India po siya. Ayan. Okay, dito naman po sa rear tire, bali meron pong sukat na 90 by 100 by 10. Okay, yun nga po sinasabi ko, sana nga maging size 12 na ano po. And then naka drum brake po dito sa kanyang rear. And then naka hydraulic type naman po ang kanyang rear suspension. Ayan, single sided shock lang po siya. And then ito po, the same din siya ng muffler ng Bergman. Ayan, futuristic din ang forma. Ayan, bali po dalawang kulay po, matte black at saka glossy black ang ginamit po na kulay ng heat guard. Okay, dito maganda naman hanggang sa kanyang elbow, mahaba po yung kanyang protection. So wala tayong intindihin na tayo mapapaso. Ayan yung kanyang pinaka heat guard din dito sa elbow, meron din po. Ayan, kaya kompleto siya. Okay, pagdating naman dito sa kanyang engine oil, bali 650 ml lang po ang kanyang capacity. So medyo tipid po ito sa oil. Pero siyempre kahit tipid siya, maintain po natin na at least kung regular na ginagamit monthly, mag-change oil po tayo. Obviously, air-cooled po ang kanyang cooling system. Then, fuel injected na po ang Suzuki Abenis. And then of course, 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, 2 valves, and then 124cc ang kanyang exact displacement. And then siyempre, naka-digital na po ang kanyang instrument panel. Yun lang po, wala tayong battery. Kaya ito, basic review lang natin dito sa pinakaharap niya. Ayan, dito po sa kanyang handlebar, ayan, ang lapad po ng pinakamukha niya. Ayan, kaya talagang muscular po ang sporty type na scooter na to. Okay, dito po, high beam, low beam, and then left and right turn, busina. And then dito po magkasama po yung kanyang kill switch at saka yung electric starter. And then siyempre meron pa rin po siyang kickstart sa tabi ng CVT. Ayun po. Check natin yung kanyang turning radius. Okay, ayun, meron pong mga half inch na distansya sa ating hita. Kaya hindi siya lalapat. Hindi tayo mahihirapan pag liko-liko. Kung sisingit man tayo sa mga heavy traffic, pwede po ito. Ayan. And then dito po sa bandang baba, andito po yung kanyang ignition, kasama po yung secured shutter key na ito po lagi nating maintain na nakasara, lalo na kapag umuulan, dahil pag pinasok po ng tubig yan, may tendency po na kalawangin, kaya mas maganda na po na nakasara. And then ayan, meron po siyang pocket dito sa right side na walang takip. Ayan, tama-tama sa mineral water. And then ito maganda, may takip naman yung kanyang pocket dito sa left side. And then of course meron niyang charger sa loob. Ayun po ayan, USB converted na po. Kaya pwede tayong mag-charge ng cellphone habang natakbo. At meron naman siyang malalim ditong compartment. Yun lang, wala tong lock. Huwag nating kalilimutan pag tayo nag-charge, baka maiwanan natin ay tangay ang ating cellphone. And then, meron ba siya dito sa ilalim? Okay, ayos. Meron din po siyang hook dito sa ilalim. Ayan. And then, malapad din ang kanyang footboard. Okay, naalala ko dito sa baba, meron pong kill switch yung kanyang side stand. And then, yung kanya namang footrest. Okay, meron po siyang pinakabahay dito, kaya hindi ho ito sasabit-sabit. Okay, ayan, sa may mga malalaking paa. Kaya naman, kasi tayo po yung size 9. Siguro hanggang size 11 o size 12 na paa. Eksakto dito sa kanyang mating. Okay, check naman natin yung kanyang underseat compartment. At meron po siyang 21.8 liters na capacity. Kaya ang laki po nito. Okay, nandito po yung stock side mirror. Tabi muna natin. At isusukat natin yung aking mamahaling helmet. Okay, ayan. Ano kaya may sasara natin? Ano sa tingin niyo mga riders?
Ayun lang, hindi rin po talaga pwede. Iba po ang sukat nito. Mukhang hindi po siya talaga naka-shape para sa full face helmet. Mukhang half face lang po. Hindi ko talaga ari. Okay lang. And then kagaya nga po ng Ntorq, andito rin po ang kanyang fuel tank. Advantage din naman po yung meron katong external hitch type na fuel cap. Kasi nga ho, hindi na tayo tatayo pag magpapakarga tayo. Rekta na dito sa likod. At mabilis ang access ng gasoline boy. Yun lang po, pagbubuksan natin siya, bali ito ho ang kanyang pinakasusian. Ayun, bali pa forward po ang pihit papunta sa kanan. Ayan, po sana siya bubukas. Okay? Meron pong 5.2 liters na full tank capacity ang Suzuki Abenis 125. And then, ayon po sa manufacturer's claim, sa kanyang fuel consumption, umaabot po ng 49.6 kilometers per 1 liter. Pero sa mga nag-share po ng mga ka-riders natin, umaabot po ng 54 kilometers per 1 liter ang kanyang konsumo. So, napakatipid pa rin po nitong Suzuki Abenis pagdating sa gasolina. 90 kilometers per hour ang kanya naman pong top speed, pero may mga napanood po tayong review na paabot po nila hanggang 105 kilometers per hour. Okay, meron pong 160 mm na ground clearance itong Abenis, and then pagdating sa kanyang seat height, nasa 780 mm po. Kaya susukatin natin kung di ba tayo hirap sa height na 5'8". Tanggalin na natin sa center stand syempre. Okay, macho talaga, lalo dito sa gitna oh. Ayan. Okay, ayan. Tayo po ay 5'8". Nakatiyad po ng konti lang naman. Pwedeng ilapat ang isang paa, pero isang paa lang po. Ang kabila, hindi na kaya. Talagang tiyad ng konti. Okay, as usual. Check brake. Dito sa front brake. Okay, malakas ang kapit. Okay. Okay, check naman natin yung kanyang drum brake. Dali ha. Almost the same siya ng timpla. So, okay na to para sa akin. Wala na tayong babaguhin. And then yung kanya naman suspension. Okay, ang malambot pong nararamdaman ko ay itong upuan. Pero yung suspension po, siguro pag habang natakbo, saka natin mapipil. Pero dito sa mismong pwesto lang natin, medyo hindi pa po masyadong maramdaman. Okay,
Okay, nandito po si Sir Jerain Josep, ang Sales Marketing Assistant ng Superbike Center, Santa Cruz, Laguna. Sir, ito question and answer lang tayo. Magkano po ba ang cash price nitong Abenis 125? Good afternoon mga ka-viewers. Ang cash price ng ating Abenis 125 ay 79,400. Tapos pag installment naman po ang kinuha nyo, ang down payment niya po ay 4,500. Tapos sa 36 month, meron siyang 2,850 monthly and rebate na 200. Sa 24 months naman po, 3,615, may rebate na 80. Tapos sa 18 months po ay 4,405, may rebate na 90. Sa mga gusto pong mag-avail ng aming motor, maaari po kayong pumasyal dito sa Superbike Santa Cruz sa may tapat lang po ng Iglesia ni Cristo sa Bubukal. Sa pag-avail niyo po ng motor, bali meron po kayong free 3 years registration sa LTO, 1 year service warranty, at saka TPL insurance. Kaya ano pang iniintay nyo? Tara, pasyal na kayo dito. Aantayin ko kayo. Salamat! Salamat!